Itong San Miguel Beermen daw ay kukunin itong si Joshua Monzon at si Calvin Abueva pagkatapos nitong PBA Philippine Cup. Kahit ano pang mangyari, mag-champion man sila o hindi, tuluyan na raw kukunin ng SMB ang nabanggit na players. Patagal lang napapabalita na itong si Joshua Monzon makukuha daw ng San Miguel. At parang ganyan nga mangyayari dahil baka ito raw yung ipalit nila dito kay Wamit Yongson. So ang magiging sitwasyon dito, malamang ito si Joshua Monzon gagawin niyang point guard dito sa San Miguel. Siya yung magbababa ng bola ng San Miguel dahil alam nga natin na itong si Wamit Yongson baka ito mailagay sa trading block. Kaya nga kung sakasakali sa tingin ko bagay talaga itong si Joshua Monzon dito sa San Miguel at hindi niya kinakailangan umiscore ng sobrang daming puntos dahil marami namang ibang mga scorer sa San Miguel. Yung pagkuha dito kay Calvin Abueva medyo nakakagulat dahil sa tingin kasi nung iba yung laro ni Abueva parang mas bagay daw sa Hinebra or di kaya dito sa Rain or Shine. Pero mukhang ito raw San Miguel interesado rin na makuha itong si Calvin Abueva. At kung sakasakaling matuloy nga yan, mukhang okay naman talaga to para dito sa San Miguel. Pero syempre kung dalawang player na yan nakukunin na nila, meron dapat silang maipamigay dahil yan yung top 2 players ng Titan Ultra. At ang Titan Ultra ngayon ay isa ng independent team. So baka ibigay ng San Miguel si Wamit Yongson at si Chris Miller or baka si Wamit Yongson at si Jeron Teng. Yan yung dalawang players na malamang i-trade ng San Miguel para dito sa nasabing player. Pero depende na kasi yan kung ano yung balak gawin itong si Coach Leo Austria. Pero sa kasalukuyan, okay pa naman kung sakasakali nga na i-trade talaga nila itong si Wamit Yongson at itong si Chris Miller kung ang magiging kapalit ay Joshua Monzon at itong si Calvin Abueva dahil syempre mas maganda yung performance niyan. Ngayon, ito namang Converge HyperXS daw ay ready na tumanggap ng iba't ibang offers para dito kay Mikey Williams. Alam nating naibalita nung mga nakaraang araw na malapit na raw magkasundo itong si Mikey at ang Converge. Pero sa kasalukuyan ay balita pa lamang yan. At kung hindi raw talaga sila magkasundo, mukhang papayag na raw itong Converge na i-trade si Mikey. Sa ngayon, ang option lang talaga dyan sa tingin ko SMC. Pero yung Phoenix, malay natin, baka dyan na pwede dahil reportedly, meron daw bagong financial backer itong Phoenix. At baka ito ay kaya na niyang i-afford yung salary na hinihingi ni Mikey. At dapat naman kasi itong si Mikey, 2 years nang hindi naglalaro sa PBA at 34 years old na. Dapat siguro itanggapin na niya yung mas mababang offer. Kasi kung hindi rin lang, magkakaroon syempre ng difficulty na makabalik yan sa PBA at hindi naman siya pwedeng maglaro bilang import sa ibang liga. Kaya nga mukhang ito talaga ang magiging problema dito sa lineup nitong TNT or rather nitong Phoenix at nitong Converge. Ngayon, kung magkasundo sila, good news yan. Para sa Converge, kung makumpinsin nila si Mikey na maglaro, good news yan. Pero kung talagang hindi pwede, dapat nga i-trade na nila yan dito sa Phoenix o kaya sa kahit sa aling team na papayag na makuha at matanggap yung salary nito. At parang ganyan talaga ang mangyayari para dito ngayon sa lineup ditong si Coach Jamaic Jarin o rather nito si Coach Charles Chu. Kung ikaw naman si Delta Pineda, siguro dapat pag-isipan na rin kung anong pinakamagandang solusyon para dito kay Mikey Williams. Dahil nga kung hindi talaga magkaroon sila ng agreement pagdating dito sa salary, mas mabuti nga sa ibang team na siya mapunta. Of course, bilang Converge, gusto mong madagay na lang si Mikey sa Phoenix kaysa naman sa San Miguel or Hinebra or TNT. Dahil yan yung mga teams na malamang makaharap mo pagdating ng playoff.